Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, June 27, 2025. Aba, bigla ng breakout yung index natin yan. Lakas ng index natin ah. So, sa wakas, sumabay na rin tayo dun sa galawan ng US market kasi bullish na naman yung galaw nila kagabi. So, puro good news yata yung nare-receive ng US. So, yung Iran, Israel, wala pang pumuputok na mga bagong balita sa kanya. At namamayagpag din yung galaw ng US market. Ayan. So, finally, sumabay na at kahit papano, although wala naman tayong net foreign buy, malit na lang yung net foreign sell natin. So nagsawa na siguro yung foreigners sa kakabenta kasi pinap na local na yung pump ng ng market natin. Kasi ang daming blue chips na gumalaw. Ayan, aramdan nyo din siguro kung blue chips yung mga hawak nyo na medyo maganda yung galawan nila for today's trading. So nag-close tayo. Ayan, oh, very good. Unexpectedly, very bearish ako sa market kapon kasi nga downtrend pa rin yung galawan natin and then parang hirap yung index. Tapos ngayon bigla naman siya nagkaroon ng breakout na yan eh. So higher low, di ba? So ito yung ibang low maliban dito, nag-higher low. Ah, okay. Parang ang dito na lower low pala dito. So anyway, parang breakout kasi siya dito sa MA20. 6,408.27 ulit. So bumalik ulit yung majority ng mga blue chips natin. Sino ba naman yung properties? So makikita nyo, meron dito si Ali, si Meg, tapos si Jerry, mga property yan. Si Meg, ang lakas ng galaw, no? Siguro pag-usapan natin bukas. Double Dragon, hindi masyadong gumalaw. Pero ito si RCR Properties din, na mamayagpag, at saka si Robinson Land Corporation. Medyo maganda rin yung kanyang galawan. So, for the week, mukhang properties. Mining stocks, medyo konti lang nakita natin. Si LC, pullback naman to, yung galawan niya. Ayan. So anyway, yun lang yung observation ko dito sa market kanina. Puro properties yung gumagalaw. And then, yung ating mga stocks is, sino ba yung mga gumalaw maliban yan sa blue chips? Meron. May mga recovery si MRC. Nag-recover din siya. Tapos sa crypto pala, ayan, yung pala yung gusto sabihin. Crypto, medyo sideways lang siya. May mga pula tayo na nakikita sa bandang cryptos natin. Okay, so maganda pag-usapan yung ating mga stocks, good vibes, kasi natuloy yung breakout ng market. So nanguna sa listahan ko si Web, namamayagpag talaga si Web, grabe yung ano. So sakto, di ba, nandun siya sa huminto siya doon sa gap eh, at nagkaroon siya ng konting pullback, pero malakas pa rin. So 6.98%. So, talagang malakas yung epekto ng balita sa GCash na yan. So, kung matuloy kasi, di ba? So, karamihan sa atin, naka-GCash naman na, di ba? So, 6.98%. And meron siyang 2.15 million net foreign sell. So, pangalawang araw na rin na trending itong si Ali natin kasi kahapon, breakout and then other breakout candle. So, nag-up siya so tama, no? Malakas yung pasok ng foreigners kahapon. 4.67% na gain. Tama ba to? 493 million yung Oh, so short term, blue chips tayo. 493 million at foreign buy. Double confirm yun natin yan. 49 o 493. Sobrang laki naman na ito. Tapos si MRC, yan, bumalik na. So, inaantay ko lang kahapon para sa reversal is Doji. Yun naman, nag-reverse siya. Malaki siya. 13.51%. Although below pa rin yata ito ng MA20. Tingnan natin next week, may nagre-reklamo cross trades daw karamihan. So 16.04, pero minute foreign buy. 16.04 million net foreign buy. Tapos si Jerry, another representative ng properties, kinuha natin to kasi malakas eh. So nag-break out 16.95%. Di ba natin nahuli itong mga to? Tapos si ABA, ayan, nag-bounce na 5.88%, 73.93K. So nagbabalikan yung mga traders natin and then kailan dito kay Lipanto, mukhang napagod na. Ano ba yung catalyst natin dito kay Lipanto? Wala, no? Parang bigla nag-spike lang si Lipanto. Yung earnings niya, no? Negative 7.38%. So, para magko-close the gap. Sakto siguro to sa 0.678 best, 0.618 Fibonacci numbers natin. Drop to 7.38%. Okay, so pero overall dyan, malibang kay LC, majority ng mga stocks is verde naman po siya. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for educational purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. So meron po kasing risk na involved sa market.
due diligence lang po kung anong stocks yung bibili mo. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual po para updated ka sa reviews, bad news, good news. Subscribe ka lang and then follow mo lang yung ating channel or kung gusto mo join ka dito sa trading community po natin ha para kung gusto mo lang updated ka dun sa mga trade natin na stocks. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa usual viewers. Uy, baba yung views natin. Pero siguro babawi yan bukas kasi maganda yung market natin. Company reviews, balik ka na, may nilad para matuloy na yung IPO. Profit or loss sa markets, mga sample trades lang. So weekends naman, aral na lang po tayo. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and yung ating mga PSC market studies naman. Okay? So maganda mag-aral kasi good vibes. Bigla nag-shift yung ano eh, yung sentiment ng market. Papasin niyo yan by next week siguro. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin or meme coins crypto. Sideways lang eh. Para mapula pa nga yung ano, ibang mga cryptos. And then follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para update ka sa page, sa post or and then dito sa Facebook page. Ayan. Facebook page para update ko sa mga posts, Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. Buhayin kaya natin to. Alam, hindi ko maharap eh. And then Twitter, so wala pang summary si ano eh, Philippine stock market eh. Stock exchange natin saglit. Baka meron na. Ayan. So ito yung mga kailangan natin na data sa reviews natin. China Commerce US London talks. So maraming good news din between China at saka bandang US. Ayan, wala tayong makita. Okay. So anyway, mamaya na lang. Tapos, okay, tingnan mo natin yung summary. So, majority nga is gumalaw. Yung ating mga stocks. Meralco, ano kayo meron dito? Negative 2.01% and BPI is negative 0.75. Pero 4, 5 lang yung ano, namula. Majority is umakyat, AGI, namamayagpag ulit, tsaka si Wilco, no, namamayagpag 5.39%, Alif, pangalawa lang pala siya sa blue chips. 4.67 DMC, buhay na oh. SCC kaya. 4.1% AC, 2.7 P2. SMPH din, ayan, properties 2.67. Bakit wala si Meg? Hindi na ba blue chip si ano? Hindi na blue chip si Meg pala, no? O ako pala nawawala kay Meg. Anyway, 7% kasi yata si ano si Meg. Converge, pabalik ulit, 2.48%. Parang tutuloy niya yung trend. Jollibee 2.42, ICT 1.84, Aboites 1.74, and GGS 1.59%. Okay? So, okay lang kahit wala masyadong foreigners sa market basta umakyat at hindi naman ganun kalaki lumabas na foreigners natin. Okay? So, AG Ali at DMC yung pinaka-winners for today's trading. So, share buyback pa rin si Ali. Oh. Hindi nagsasawa to. No? Okay, hopefully. Kasi pinondohan na siya eh. 300 tsaka 400 million kung tama yung basa ko. Then, yun na yun. Reversal. ABS-CBN Corporation aims to return to profitability by 2026. So, kaya ba niya? Supported by the revenues and sale of Quezon City property to Ali. Okay. So, pero short term lang yung ano eh. Epekto nun. So, no franchise, no frequencies, no problem. Si ABS-CBN. Umakyat din si ABS eh. Foreign funds bought. BDO, China Bank, PNB, Security Bank, Alter, AP Manila Water, SCC, CNPF, Keeper Monde, URC, Avoites, Costco, DMC, Ali Irit, CDC, ICT, Bloom Plus, Pure Gold, APX, CPM, OGP, and PX. Ayan, balik sila. Pero pansin nyo, di ba, mining stocks, medyo nag-sideways on or nag-drop kasi nga bullish si ano si US index. So, yung mga pumunta ng gold last time babalik sa ano sa US markets kasi wala nang masyadong negative news. Foreign funds sold, AUB, BPI, East, West, ACN, FGen, DNL, EMI, Mega White, Crown, ACAJ, GGS, dami, All HC, FLI, Globtel, Converge, Cebu, MAC, pati si Web, no? Robinsons Retail 7 at saka si Wilcon din. SMPH is investing 5.3 billion to expand its MICE, ano ba yung MICE na yan? Presence. ABS-CBN, okay, market siya. May mga news kanina.
6,400 yung closing. Sharing my latest video interviewing calls power analyst George Cheng about the power sector and power companies. Okay, Double Dragon nag-drop kanina. Pagod na siya. Asian copper stocks increase as Goldman Sachs analysts warn on Thursday that copper likely to intensify. O yan. Para sa mga mining natin by next week. BMC, ba't kaya na mamayagpag to? Dahil kay may nilad, hindi pa nga siya matutuloy, di ba? Okay, sino pa? Okay. 11 a.m. Okay, malakas na si JJS kanina at saka si Ali. ASEN, Mint, ASEN, and UPC are exploring options to sell a significant stake in their India-based project. Kaya, bakit kaya? Kaya lugi. Meg, okay. So Meg at saka si Jerry, magkasama to, di ba? Developing 100, okay, ito yung catalyst ni Jerry. 116 hectare beachside estate in Nasugbo, Batangas. Ayan. So, very good. Buhay si Meg, bigla nag-spike. Aboitiz Power launching 30 billion bond offering. Santras delay Westside City Casino. SPNEC, hindi matuloy-tuloy yung breakout announces exchangeable note facility between MGreen and Solar Philippines, boosting funding flexibility. So the board directors of Philippine Bank declared bank's first ever dividends. Okay, Philippine PBC. ASN is investing 875 million in its subsidiary Buendia Cristiana Holdings. AP has launched offer to 30 billion fixed rate retail bonds. Lalaki, no? Santras Holdings has postponed the opening of its 1 billion Westside City Casino. Ali share buyback pa rin, ABS-CBN. Ano pa? Share buyback, Cebu at saka si Ali. US Development Budget Corporation has proposed 6.7 laki trillion budget for 2026. Pero sa mga REITs, ayan, ewan ko lang, pansin nyo, A-REITs at saka RCR na mamayagpag. Ayan. Congrats sa may mga RCR. Grabe yung galaw na REITs natin. Lakas. SPNEC nahirapang gumalaw. Second exchangeable note. Plus President exercise option 21.7 million shares. Ayan. Hindi ko muna nilagay sa trending natin si Plus, mukhang hirap eh. Nung umaga okay siya pero pagdating ng close negative 2% yata siya. And then yung closing ng market sa US kagabi is malakas talaga siya. Okay, and then mamaya mukhang okay na naman sila. Buti pa sila, no? Anyway, nag-breakout naman na tayo. Okay, so yung ating patron yung mag-gusto po ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Okay? So, ngayon, punta tayo dito sa Galawan, trend chart. Okay, mali na yata yung analysis natin na sideways. Okay, ibabalik ko na dito sa taas and ibabalik ko yung ascending triangle formation. Okay. Siyempre, bullish tayo kasi malakas yung galaw niya. Lalo na kung papasok, babalik ulit yung foreigners, nag-up tayo ng 1.23%. And first time, bumalik ulit tayo after 3 weeks na below 6.4. So, 6,408.27. So, good sign. Okay. So, about face, yung itsura ng index. Ayos. So, hopefully, hindi ka na shake out dito. Grabe itong mga shake out na to. No? Babalik din pala. And may good sign yung market na pabalik na siya. Okay? So, nakita na natin yung mga galawan. Si Plus na pindot. Punta tayo sa winners na lang. Okay. Drop tayo kay Plus. Pagod na yata si Plus natin. Nagtog Gusto ko sana above May 20 pero ayaw niya So, unahin natin yung mga winners. Jerry, nagulat din ako. Lakas ng sipa. Magkano ba itong dividends? Mamaya. Silipin natin. 16.95%. Very good. MRC, about face. Tindi rin na ito, no? 13.51%. Laki ng volume niya, hopefully. Merong galaw ulit. Tapos si Meg, 7%. Ayun, no? Butas. Si Aba, tagal ng konso na yan. Aba, bounce din. 5.88%. Wilcon, ito panalo si Wilcon, no? Natuloy na yung breakout for breakout niya, no? 5.88%. Mary Mart, meron pa. Boy pa rin. 5.66. Medyo bearish ako kay Mary Mart kasi tagal nung ano ba yung tender offer niya. Tapos si AGI, okay, balik.
5.39%, ABS 5%, Ali 4.67 nga, and DMC, oh, laki ng kadila. 4.1%, pati Security Bank, 3.5%. Robinson Land, yung paborito nating properties. Okay, so maganda. Keeper 2.95. Ito si Keeper, oh, diretso din. Oh. Ayan, so punta tayo sa losers. Si Lipanto naman, gusto mag-fill the gap talaga. Ayaw mag-bounce. 7.38%, APX, nag-drop na rin, no? Naku, lalim na rin pala nito, no? O, grabe naman tong Dow G na to. So, dito ko susukatin. 16. Pag dito ka bumili sa breakout, kaya mahirap din minsan mag-buy on breakout, eh, no? 19% drop na. Laki na rin yung drop. Next, si CDC, wala nang volume to. PX, ayun, oh. Parang mas malakas patuloy si PX, no? Negative 3.01%, plus, minus 2% nga. Tapos, fruit, wala nang volume si fruit, no? 7K na lang, oh. Nangyari kay fruit natin, no? Wala. Downtrend. Tapos, si BLL lang sa properties yata, hindi gumalaw. Minus 0.63%. Okay, so yun lang. Naman nakita natin. Hopefully, reversal na tayo. Continuation pala ng reversal kasi reversal natin nag-start no around March pa. Okay, so punta tayo dito sa global markets. Futures, maganda ulit. S&P is plus 0.24. Dow Futures plus 0.24. Nasdaq is plus 0.31. Okay, mukhang maganda ulit mamaya. So, European stocks, malakas. Asia markets, mix. Pero mas marami yung nakikita ko na berde. Ayan. At saka yung mga drop, hindi naman ganun kalalaki. Okay, so maganda talaga. Global markets. Tapos, crypto, okay, medyo pullback. Bitcoin 106K, Ethereum 2.4K, XRP 2.09. Laking drop niya, 4%. Si Sol is 142, BNB is 644. Dutch minus 1.75 and wala si Shiba ulit. Okay, so balik tayo dito sa trending stocks. Pag-usapan natin yung mga trending stocks, mabilisan. Okay, so unahin po natin si Web. Nako naman, panalo yung mga web holders natin. Ha? Kalahin mo ba naman, oh, laki niyan. So kanina, nag-up siya na 6.98% pero umakyat pa siya eh. Umabot siya ng ilang percent pa to? Laki. 14%. Pero kung dito ka sa base nakabili, laki, 30% na. So medyo nag-profit taking na siya based dito sa itsura ng candles natin and nag-resist siya before ng gap. Kala ko i-close yung gap eh. Bago siya magkaroon ng pullback pero okay na rin. Mataas pa rin yan. Tapos may optimism siya kasi malakas yung volume plus medyo parabolic ng konti yung itsura ng price action. Tapos bullish din lahat ng indicators natin sa kanya. So yun na, yung mga hindi nakakaalam, so yun nga, meron siyang yung kanyang e-games. So parang nire-request niya kay GCash, di ba? O baka pwede na kay GCash, hindi ko lang nabasa yung mga updated na news sa kanya. So good news yun kasi sabi ko nga, lahat tayo is halos lahat tayo na ano corporate is meron ng GCash. Ayan. So anyway, good prospect para sa kanya and hopefully mag-close the gap para makalaya naman yung mga nandito last time. Tagal din yun, no? March. Ayan. Pero maganda sa kanya kahit medyo ipit ka. Halimbawa last time bumili ka dito, 100% last time, bawing-bawi pa rin siya kasi simula dito sa average line, up na siya, nakabalik na siya ng 50%. Okay? So, very good. Sa mga nakahuli kay Web. Next, Ali. Okay. Yung paborito natin, property, finally. So, another breakout candle. Brinig ba niya? Sakto lang siya, no? Okay. So, Monday natin makita kung makakalabas tayo dito sa consolidation area na yan. Pero good news, parang si Meg lang, no? So since March din, o parehas pala, no? Since March, mag-start siya ng recovery is, or rather April na lang. Nakarating siya dito last time and then pullback naman siya. So ngayon, nakabalik na siya. So hindi naman ganun kalaki. Pero significant yan kasi isa sa mga representative ng blue chip PSE index natin. Okay, so papunta tayo sa overbought. Wala pa naman.
Hindi pa naman. Nag-start pa lang na mag-recover yung itsura ng MACD formation. Pero bullish yan kasi, ayan o, ayan, confirm. 493 million net foreign buy. Nandiyan na po sila. So may mga, siguro hindi natin papansin, may mga pinupondohan yung mga foreigners natin. So observe lang and then pwede tayong sumabay sa kanila, di ba? So 4.67%. So good chance to break para next na target is 28.61. Okay? And kasi yung last na MA100 niya, November pa. Oh. Okay. So, very good. Next, MRC. Good vibes na good vibes yung ano, yung closing natin. So, MRC, ayan, nag-bounce sa ME 100. Akala ko magda-Dow Gym muna to eh. So, ngayon, ano kaya yan? Sentimental bounce, technical bounce, o what? So, ilalagay ko lang muna yung resistance dito sa around 0.9, no? 0.9 siguro. Yan. 0.9. Okay, magiging bullish ulit tayo sa kanya. Hindi pa tayo bullish, pero good sign kasi parang ano siya eh, bullish engulfing candle. Kaya lang yung mga indicators natin pangit pa pala, no? Hindi pa siya nagre-recover pero good sign kahit pa paano. And especially kung mag-close tayo ng mga 0.9, no? For next week trading kasi may volume naman siya kahit pa paano. Malakas yung volume niya eh. Pero yun nga, sabi ng mga kasama natin, puro cross trade daw tong si MRC. Kalakas niya mang shakeout, no? Tapos siya din sasalo. So 13.51%, very significant kasi malakas nga po yung bounce niya. Okay? 16 million net foreign buy. Next, so properties talaga na mamayagpag, Jerry, so magkasama yan, tsaka si Meg, Androtan na companies. Ayan, parehas na nagkaroon ng breakout pero dito tayo kasi nag-up siya ng 16.95%. So, mantakin mo na basag-basag yung yung volume natin last time and then hindi naman ganoon kalaki. Binomba lang talaga siya. 2.58 million. Si Meg, may net foreign buy ba? Wala pa, no? O locals lang, nag-pump pala dito. Okay, pero anyway, good sign. I-accept natin as a good sign kasi puro properties yung gumalaw. Si Robinson natin. Tingnan natin. Oh, meron siya konti. Si DT, wala. Si CLI, mahina. So ito lang yung mga major na stocks natin. Okay, balik tayo kay Jerry. So lalagay ko muna resistance is, hopefully may follow-up, 0.72 and ang dami niyang binutas na resistance. So 0.64. Kaya lang, overbought na kaagad. Ang bilis. 1.95 lang naman yung dividends eh. Yan. Good to see kung meron siyang follow-up kasi basag-basag yung pala, yung trend natin dito. Pero tignan mo nga naman, October 2024. Okay. Binalik niya in just one day. Ayan. Congrats doon sa mga meron. Pero last time malakas to si hindi. Downtrend na rin pala siya ng matagal. Okay? So anyway, tingnan lang natin by next week kung sino mauna, si Meg o itong si Jerry. Next, Aba. So reversal si Aba. Pero si Bloom natin, ayaw, no? Ayaw mag-reverse ni Bloom. Okay, so meron siyang reversal sign. Tignan natin kung ito yung bagong trend. Channel. Saan ba natin ipaparehas? So, ayan. So, tignan natin kung ito yung bagong trend channel ni Aba. So, critical sa kanya by next week is makabalik sa above ng MA20, mga 0.75, no? Hopefully makabalik siya dyan para bullish ulit tayo. Anyway, overall picture is reversal naman si Aba. Ayan, minsan lang kasi biglang ang lakas din ng drop niya, no? So 5.88%, 73.93K net foreign buy. Pangit pa rin yung niya, yung MACD formation. Hindi pa rin sila nag-align. And then lastly, isa naman sa losers, LC. So in-expect ko fill the gap na to, no? Okay, so fill the gap. Ayan, yan ang mahirap sa no, sa chasing yung yung timingan mo maganda pero pag na wrong timing ka naman is masakit din, no? Okay? So, pero nag-touch siya kanina, no? Okay, hopefully yan na yung pinaka-support. Hindi mo na kailangan ng Fibonacci kasi nag-fill the gap na siya eh. Ayan, sakto lang. Doon sa area na yun. Okay, so hopefully by next week, Dow Gina, yung makita natin kay Lipanto.
So ngayon hindi pa good vibes kasi ano pa rin yan eh. Parang falling candle pa rin. So hindi pa yan yung reversal. So kailangan natin siguro another retest and then Dow G, no. Dow G ang pinakakailangan natin para maganda to sa ano mahilig sa bounce trade or kung gusto mo kung ayaw mo naman ng Fibonacci trend lines na lang, no. Pag meron siyang breakout dito, good sign para sa ilang percent siguro to kapag natuloy yung mga bounce yan o mga less than 20% na bounce. Okay, so hopefully maging maganda na by next week si LC. Most likely may mga trap dito sa area na to eh. Kasi may fake siya dito na may case siya dito or rather siguro bullish and then may biglang nag-profit taking na malakas. And then pansin mo din eh nawala yung volume niya oh. So siguro ito yung obserbahan natin sa mga susunod na review natin. Kapag merong pump na stocks, okay, maganda kasi may volume. And then sa next day, kapag red candle and then nawala yung volume, doon tayo magtaka, no? Tapos ito, wala din volume. Yan, nawala yung volume niya, oh. Ibig sabihin, dito pa lang, binentahan na yung mga mga nag-aabang ng another 50% kasi halos ceiling tong tong price na to. Okay, so lesson learned ay lipan to at saka sa mga next na high flyers na stocks natin. So yun lang muna. Ako, good vibes ako sa market kasi majority ng mga hawak natin is nag-up. Hindi pa recovered, fully recovered dito sa 6.5 pero good sign yung nakikita natin. Especially kung green yung close ng ng US market. Okay po, so siguro next week marami tayong magbabounce sa mga stocks. So enjoy na lang ulit natin yung weekends. Bago mag-close, don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka sa group. Kung gusto mo ng guide crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So gusto ng guide, sali lang po kayo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.